Bakit nga ba sinasabing stand-alone sa XRP sa market ngayon? Ayan mga ka-crypto, sa dami po ng ingay sa market, may isang mensahe na lumulutang ng malinaw. Ayon po sa crypto commentator na si Austin Hilton, sa XRP raw ay nag-iisang asset sa top-tier cryptocurrencies na maituturing na undervalued sa kasalukuyang presyo. Hindi po ito basta opinion lamang. Ito ay base sa sentiment-based metrics. Sa panahon na halos lahat ay bullish na kay Bitcoin at Ethereum, meron pong isang token na tila naiiwan sa usapan, pero hindi sa fundamentals. Sa XRP, habang tumataas ang iba, nananatiling kalmado, tahimik at parang naghihintay. Para po sa mga long-term participants, ang ganitong galaw ay hindi po dapat baliwalain. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang ipinapakita ng galaw ni Bitcoin, Ethereum at saka XRP? Sa simula po rito ng video na ito ni Austin Hilton, kanyang binalikan ang overall market activity. Si Bitcoin, Ethereum at saka XRP sabay-sabay na umakyat ng humigit kumulang 2% sa parehong period. Sa unang tingin parang normal lamang ito. Walang kakaiba, pero dito po nagsisimula ang mas malalim na analysis. Habang ang BTC at saka ETH ay tila nagpapatuloy sa momentum, sa XRP po ay nananatili sa prolonged consolidation. Ibig sabihin, hindi po siya naghahabol. Hindi po siya nagfo-FOMO. Para kay Hilton, ang consolidation na ito ay bahagi po ng mas malaking pattern. Hindi po kahinaan, kundi paghahanda. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng consolidation phase para sa mga investors? Ayon po kay Hilton, ang kasalukuyang market environment ay puno pa rin ng volatility at saka uncertainty. Marami po sa atin, kabilang na ang mga traders at holders, ay may hawak na positions na hindi pa fully nakakabawi. Paulit-ulit na setbacks, fake breakouts at saka emotional fatigue. Pero dito po pumapasok ang long-term mindset. Sinabi ni Hilton na naniniwala pa rin siya sa utility ng blockchain, lalo na sa technology sa likod ng XRP. Ang market raw ngayon ay nasa wait and see phase. Hindi po ito panahon ng excitement, kundi panahon ng positioning. Ang tunay na galaw, ayon po sa kanya, ay posibleng mangyari sa taong 2026. Ngayon, bakit po ba itinuturing na undervalued sa XRP kumpara sa top 10? Ito po ang pinaka-core ng kanyang argumento. Gumamit po si Hilton ng sentiment metrics kung saan ikinumpara sa XRP sa mga top 10 cryptocurrencies, hindi po kasama ang mga stablecoins. Kasama po rito sina Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Tron, Dogecoin at saka Cardano. Sa data na kanyang binanggit, sa XRP lamang po ang asset na lumalabas na below fair value sa presyong nasa humigit kumulang $2.03. Ibig pong sabihin, ayon po sa sentiment indicators, hindi pa fully na-reflect ang presyo, hindi po na fully na-reflect ng presyo ang potential value ni XRP. At sa crypto, ang ganito pong mismatch ay mahalagang bantayan. Ano naman po ang sinasabi ng open interest at saka speculative activity? Yan, ang isa pang mahalagang punto ni Hilton ay ang behavior ng derivatives market. Ayon po sa kanya, ang open interest kay XRP ay nananatiling flat. Walang overcrowded longs, walang aggressive leverage. Para sa iba ay boring ito. Pero para po sa seasoned analyst, ito ay senyales ng healthy structure. Ang limitadong speculative activity ay nagpapakita na ang market ay maingat. Hindi po siya overhype.
hindi rin po siya overextended. Sa madaling salita, walang pressure na magbenta agad. At kapag dumating ang demand, mas malinis po ang potential move pataas. Ano naman po ang ibig sabihin ng MVRV na XRP? Dito mas lalong naging technical ang paliwanag ni Hilton. Binanggit niya ang 30-day market value to realized value ratio na XRP na nasa negative 6.1%. Ibig sabihin nito ang mga recent buyers ay nasa average na pagkalugi. Historically, ang ganitong kondisyon ay madalas nagiging sweet spot para sa swing traders at saka long-term accumulators. Samantala, si Bitcoin ay nasa neutral zone, habang si Ethereum ay lumalabas na mildly overvalued. Sa pagkahambing na ito, mas lalong luminaw ang punto ni XRP ay naiiba. Ngayon ay ano naman po ang mensahe nito para sa atin bilang mga long-term XRP holders? Ayan, mahalagang linawin po natin. Hindi po sinabi ni Ginong Hilton na bukas ay lilipad na si XRP. Wala pong instant to the moon. Walang overnight miracle. Ang binibigay po ng data ay context. Context para sa mga investors na marunong pong maghintay. Para sa mga hodlers, ang kasalukuyang range ay hindi po babala, kundi oportunidad. Kapag ang sentiment ay malamig, pero buo ang structure, dito po madalas pumapasok ang smart money. Si XRP, ayon po sa reading na ito, ay nasa ganitong yugto ngayon. At bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Malinaw po ang mensahe rito ni Austin Hilton. Ayan po ulit siya. Si XRP ay hindi po sumisigaw ngayon. Hindi po siya ang bida sa headlines. Pero ayon po sa sentiment data, siya ang nag-iisang top-tier asset na may undervaluation signal. Para po sa mga tumitingin lampas sa araw-araw na presyo, mahalaga ito. Ang consolidation po ngayon ay maaaring foundation or pundasyon ng mas malaking galaw sa hinaharap. At kung tama po ang timing ng market shift or pagbabago po ng market sa taong 2026 or next year, ang mga nakaposisyon po ng maaga ang posibleng makinabang. Sa XRP, sa ngayon ay nakatayo na mag-isa. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.